Sa kabila ng naging proklamasyon ngayong araw sa mga nanalong party list groups, sa nakalipas na halalan, dalawang grupo naman ang hindi pa napabilang sa mga naiproklama dahil sa kinaharap na kaso. Ayon sa COMELEC, mayroong hanggang Hunyo ang dalawang party list upang malinis ang kaso upang tuluyang makapanumpa sa pagpasok ng ika-20 Kongreso. Sino ang dalawang party list na ito? Alamin sa report ni Criza Lopez. Sinuspinde at hindi nakasama sa proklamasyon ng mga party list ng Commission on Election ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon party list ngayong araw ng Lunes. Ayon kay Chairperson Attorney George Erwin Garcia, nadetermina ng National Board of Canvassers ang desisyon dahil sa pending case ng dalawang party list. Nilinaw niya na walang kinalaman dito ang mga final na motion para hindi ito makasama sa proklamasyon. Meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. Sa kabila nito, tiniyak ni Garcia na panalo pa rin ang Duterte Youth at BH party list na hindi nakasama sa proklamasyon. Hindi ibig sabihin anya na kung hindi nakasama sa proclamation ay hindi na rin maipoproklama sa mga susunod na araw. Tiniyak ni Garcia na mga party list na ito ay mayroon pa ring posisyon sa Kongreso. Sa proklamasyon, hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. So therefore po, kung sakasakali po na sila ay hindi po maproklama mamaya, hindi po nangangahulugan na maaari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso. Samantala, nagpahayag ng kanilang hinaing ang dalawang grupo ng kanilang pagkadismaya sa desisyon ng COMELEC. Batay sa pahayag ng Duterte Youth, hinahamon nila ang COMELEC na dalhin sa Korte Suprema ang grave abuse of discretion ng komisyon matapos ipagpaliban ang proklamasyon ng 3 kinatawan ng party list. Ayon kay Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardena, kung tunay na seryoso ang mga ibinabatong alegasyon sa kanila ng Kabataan Party List noong 2019, hindi anya sila pinahintulutan ng COMELEC na magkaroon ng posisyon noong 2019. Anya, matagal nang nasagot ng Duterte Youth ang mga aligasyon patungkol sa kanilang rehistro sa COMELEC, vote buying at ang umano'y pagsuporta sa mga pang-aabuso ng DYPL. Pagbabanta ng Duterte Youth sa COMELEC na kung hindi ipagkakaloob sa kanilang 3 kinatawan ang posisyon sa Kamara ay ilalabas umano nito ang mga hindi magagandang gawain ng Kongreso at ng COMELEC sa taong bayan. Maging kung paano umano nagkakaroon ng pera sa mga inilalabas na desisyon, accreditations at mga proyekto. Sa kabilang banda, iginiit ng BH Party List na wala silang natanggap na kaso laban sa kanilang grupo na naging dahilan para ipagpaliban ang kanilang proklamasyon. Nabanggit din ng BH Party List na hindi makatarungan ang desisyon ng COMELEC matapos umano sabihin ng komisyon na hindi dapat maging hadlang ang proklamasyon ng isang grupo sa kabila ng nakabimbing kaso. Nanawagan ng BH Party List sa COMELEC na pairalin nawa ang batas kasunod ng kanilang paghahain ng urgent motion to proclaim sa tanggapan ng komisyon. Anya, handa silang harapin ang anumang reklamo na nakahain laban sa kanila. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.